Fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 1, 2026. Titingnan natin, my dear, kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo mag-start ng ating reading at habang kinukuha ko yung mga cards natin ay magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang reading. Thank you very much. Gusto ko rin po magpasalamat doon sa mga napadaan at napasilip lang po sa ating channel. Thank you so much for dropping by. And thank you sa ating mga new subscribers. Ayan, hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mahanap mo dito, my dear, kung ano man ang hinahanap mo sa iyong buhay and ma-enjoy mo ang pagsusubscribe mo dito sa ating channel. Okay. Tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let me see, my dear. Hindi ko kinuha lahat ng cards kasi sobrang dami. Okay? I just kapa-kapait. Okay? Trust my intuition. Okay? And kukuha tayo ng 3 cards. Okay? Okay? What is this? We have here, build your confidence. Pag-aralan nating mahalin at tanggapin ang mukha at katawan na pinagkaloob sa atin. Very nice. Okay. Lalo na kung wala pang budget na pamparitoke. We have here, he or she want you to be crazy. Okay. I don't like the combination of this card, my dear. There's a reason kung bakit sinabi to, my dear, na build your confidence, pag-aralan nating mahalin at tanggapin ang ating sarili because most of the time, meron mga tao, my dear, na gagamitin yung mga flaws natin at saka yung mga imperfection natin laban sa atin. Totoo yon. And kung makikita nila at mabubutasan kanila, my dear, na hindi mo mahal ang sarili mo at hindi mo tanggap yung mga imperfection mo, which is lahat naman ng tao, kahit gaano kakinis, gaano kaputi, meron pa rin talagang kapintasan yan. Kung hindi mo tatanggapin yon, walang mangyayari. Yung sinabi ko kanina, lalo na kung wala ka pang pera, pamparitoke, is not a joke. Hindi yun joke. You need to accept kung sino ka, my dear, yung mga flaws mo at saka yung mga imperfection mo hanggang sa magkaroon ka na ng pera na magawa kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo. Of course, I'm still like giving you the freedom and hindi ko tinatanggal yung freedom na yun sa iyo kasi lahat naman tayo meron doon. Pero on my based on my opinion, 'di ba? You don't need to change anything, 'di ba? Kagaya dito, sabi dito, pag-aralan nating mahalin at tanggapin ang mga bagay na, 'di ba? Mukha natin, katawan natin, tanggapin natin, 'di ba? Kasi ganun talaga. Meron sana akong i-share tungkol sa isang desisyon ko sa buhay pero wag natin masyadong pahabain na lang, my dear. I made a certain decision sa buhay ko nung medyo bata pa ako. Meron akong pinabago sa aking mukha. And ngayon na nagkaedad na ako, parang naiisip ko na dapat hindi ko naman siya pinabago, no? Dapat hindi ko na lang siya pinagawa. Pero it's too late. Nangyari na ang nangyari. And ang nag-trigger nun, my dear, kung bakit ko siya pinabago is because yung bullying ng mga tao. Okay, so hindi ko na sasabihin kung ano, kung saan, basta, meron akong pinabago. That's it. Sabi dito, he or she wants you to be crazy. I think, isa to sa pamamaraan, my dear, na gagamitin ng mga tao na against you or may galit sa'yo, my dear, yung tirahin ka, my dear, sa mga flaws mo at saka mga imperfection mo hanggang hindi mo na makaya yung crazy, yung ano na, hindi mo na makaya yung pressure, okay, hanggang sa mag-break, ano ka na, yung mag-break
down, basta yung gano'n, okay? Maraming pamamaraan para baliwin ng isang tao, pero isa yan sa pamamaraan, my dear, okay? Yung punahin mo ng punahin yung mga imperfection niya, maski okay naman talaga siya. Okay? So, be careful ka, my dear, ha? Be careful ka sa mga sinasabi sa'yo ng mga tao. Be careful ka, my dear, sa mga, be careful ka sa mga opinion. Meron pa tayo dito, laziness. Baka sinasabi tamad ka. Alam mo, my dear, yung mga tao, magaling lang talaga. Alam mo, yung lahat naman tayo tao, di ba? Yung mga nakakasalamuhan natin araw-araw, magaling lang yan sila talagang magbigay ng kanilang mga opinion kahit hindi ka talaga kilala. Lalo na dito sa Pilipinas, no? Ano? Comment down below if you agree, no? I think kung merong lahi na talagang napaka-judgmental, Pilipino 'yun. Grabe. Grabe, 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 grabe. Grabe talaga, no? I am a Filipino, Pilipino ako. And pero hindi ko pwedeng linisin yung pangalan ng Pilipinas or ng Pilipino dahil lang Pilipino ako. Kailangan tayo mismo maging open tayo na may mga ginagawa tayo talaga na mali. And ang sad reality dito, my dear fire sign, is itong mga ginagawa natin is hindi natin naiisip na nakakaapekto to sa kapwa nating Pilipino. No, nahihila natin yung kapwa natin Pilipino na imbis na parang tinataas natin, ina-uplift natin, nagtutulungan tayo, ang nangyayari hindi. Pinipintasan, hinusgahan, ay tamad yan, pangit yung ilong, pangit yung mata, mataba, maitim. Pero tingnan mo yung ibang lahi. Gusto pa nga nila yung kulay natin sa totoo lang. 'Di ba? Gusto nila yung kulay natin. Alam mo, bilad sila ng bilad, my dear, sa araw. As in, bilad sila ng bilad sa araw para maging kakulay lang natin sila. Meron mga ibang mga foreigner na na-appreciate nila yung ilong natin. Kahit yung ilong natin is parang nakadapa, na-appreciate nila yung ilong natin. Okay? Kaya nga ang daming nakakapag-asawa ng mga exotic beauty, 'di ba? 'Di ba? Kasi na-appreciate nila yung beauty ng mga Pilipina na walang gawa at walang mga retoke. No, that's the reality of it. Yun ang totoo nun. The more na mas natural. At saka alam mo, napansin ko lang lately, bakit maraming mga foreigner ang nagmamahal ng mga exotic? 'Di ba sabi, ay, minahal niya lang ako kasi exotic. Kasi ang exotic, wala talagang masyadong maintenance. Maski saan mo dalhin mo sa beach, hindi ay, kailangan ko ng ng ganyan, ng ganyan. Okay lang sa mga morena na maarawan sila, 'di ba? Oh, of course, nagsa-sunscreen pa rin sila, pero hindi sila yung parang maarte. Dadalhin mo sa kagubatan, okay lang din, no? Pero nowadays, lumayo na yung topic natin, my dear, lumayo na dito. Um, bakit ko sinasabi to, my dear? Para ma-build up yung confidence mo. Kasi yun ang pinakaano natin dito eh. Pinaka-target natin sa reading natin. Sinasabi dito, build your confidence. Kaya ako sinasabi lahat yun para ma-build yung confidence mo. Na kung lately kinukumpara mo yung sarili mo sa iba na maputi siya, makinis siya, matangos yung ilong niya, matangkad siya, or maganda yung buhok niya or something, bakit di mo purihin din yung sarili mo? Imposibleng walang maganda sa'yo, di ba? Meron maganda sa'yo. And don't let other people judge you, or hindi natin maiiwasan na i-judge tayo eh. Don't let them in into your head. Ibig sabihin, wag mo silang hayaan na magtambay sa isipan mo or sa utak mo. Okay, let's go na tayo. Tama na yan. Tama na yung chika natin. No? Medyo trigger lang ako dyan. Trigger lang ako sa mga ganyan na klase ng tao, my dear. Kasi sabi ko nga sa inyo, may pinabago ako sa mukha ko. And bago ko talaga siya pinabago, talagang bumaba yung self-esteem ko talaga. Talagang minsan, alam mo yun, grabe yung grabe yung naging effect niya talaga sa sarili ko nang dahil sa simpleng bullying lang. Ang laki nung naging niya sa akin. Kaya yun, nag-decide ako 'di ba? Magpagawa. Pero ngayon naisip ko, sana hindi na lang ako nagpagawa. Okay, let me see. We have here, I feel empty and hollow inside. I can open up right now. Okay, ito yung mga pinapasok ng mga tao sa iyo, my dear. Kaya you feel I empty and hollow inside, my dear, because yung ikaw mismo, yung iyong inner soul, yung iyong inner core is pinalitan na, my dear, ng mga opinion ng ibang tao. No? Medyo mahirap to, my dear, ipaliwanag, pero pinalitan na nila, my dear, ng kanilang mga opinion na dapat maputi ka, na dapat makinis ka, na dahil sa standard, na dapat may ganito ka, may ganyan ka. My dear,
always remember kung sino ka, 'di ba? Always remember kung ano, love yourself, my dear, no? Kaya you feel empty and hollow kasi baka lately napapagod ka na, nade-drain ka na, 'di ba? Wala kang ginawa kundi magpa-beauty, kung ano-ano ginagawa mo, ganito. Wala namang masama, my dear, na mag-self-care. Mag-self-care ka sa sarili mo. Wag lang talagang OA. Wag mong piliting gayahin ang mukha ni Liza Soberano or ni Piolo Pascual. Hindi mo talaga makukuha yan, my dear. Okay, we need to embrace, my dear, yung beauty natin, yung body natin. Wala akong sinabing wag mong alagaan yung sarili mo, baka bukas makalaw, makita kita. Uy, ano nangyari sa'yo, fire sign? Eh, sabi mo kasi sa akin, i-embrace. Bakla ka, 'di ba? Alagaan mo yung sarili mo, 'di ba? Pero not to the point na parang gusto mong, 'di ba, isagad, 'di ba? Yun lang yun. Sabi mo dito, I feel empty and hollow inside. Kasi nga, nang dahil sa mga nakukuha mo, my dear, na mga feedback. Although, it is just a simple feedback, pero ang pinaka-purpose niyan, my dear, is gusto ka talagang parang mawalan ng control sa sarili mo. Remember, crazy yung pinag-uusapan natin at ang mga crazy people is wala silang control sa kanilang mga iniisip, sa kanilang mga ginagawa. So, it is a simple way para mawalan ka ng control sa sarili mo. So, pag napapanood mo 'to ngayon or mag-resonate ka ngayon, this is a reminder, my dear, or kung nakaabot ka sa part na 'to at hindi ka pa rin talaga alam mo 'yun, nag-e-end um, ng ating reading, no? Kasi yung iba, hindi naman talaga tinatapos yung mga video, pero I don't care, that's the way it is, 'di ba? Hindi nag-resonate. Pero kung nakaabot ka ng ganito kalayo, my dear, this is a message, my dear, galing sa ating mga spirit guide na okay ka, walang mali sa'yo. Okay, walang mali sa'yo. You are good, okay? And especially yung iba, 'di ba? Babaguhin nila yung sarili nila dahil sa pagmamahal. Kasi gusto ng partner ko, gusto niya malit ang bewang, kaya ang gagawin magpapatanggal ako ng ribs. 'Di ba? Bakit kailangan mo magpatanggal ng ribs? 'Di ba? Gusto kasi ng partner ko yung ganito, yung ganyan. Gusto ng partner mo, ang tanong, gusto mo ba? 'Di ba? Naiinis ako sa mga ganyan. Gusto ng partner mo ganito ka. Pero, ang tanong, gusto mo ba? Kasi kung gusto mo, okay, do it. Pero kung hindi mo gusto, ginagawa mo lang siya para sa ibang tao, and then wag mong gagawin. Bakit mo gagawin? We have here, trust the sign. Okay. Paying attention to the guides. Universe is speaking clarity. Following your intuition, message received. Pay attention sa mga sign, my dear. Our spirit guide, your spirit guide is actually communicating with you. No? Normally sa mga ganitong pagkakataon, lumalabas talaga mga spirit guide. Nagpapadala talaga sila ng mga iba't ibang mga messages. Baka isa ako doon. Maybe I am one of that message, my dear. I am one of the way or daan, my dear, para ma-receive mo tong message na to, my dear. Trust the sign, okay? uh, Paying attention to the guides, universe is speaking clarity, following your intuition, message received. Okay. So, hindi ko na palalayuin yan. Iko-connect ko na yan dito. Na parang sinasabi ng ating mga spirit guide na you are okay, you are good. Wala kang dapat baguhin sa sarili mo. And if just in case, my dear, na meron mang mga tao na parang panay ng comments sa'yo na tamad ka, na hindi magandang mukha mo, mataba ka or something, hindi talaga yun ang pinaka-agenda nila. No, hindi yun ang pinaka-agenda nila. Hindi talaga sila nakatingin doon. Ang pinaka-agenda nila, my dear, is mawalan ka ng control sa sarili mo, mawalan ka ng self-confidence, my dear. Ma-stuck ka doon sa sitwasyon na kinabibilangan mo, hindi ka na umalis doon kasi nga, ay, ayoko lumabas kasi sabi ni ganito, pangit daw yung ganito ko. Ay nako, minsan kailangan natin, my dear, i-analyze kung ano talaga yung totoong agenda ng mga tao. And sinasabi dito, my dear, sa reading natin ngayon, na ang agenda ng mga tao na nagko-comment sa iyo, my dear, is para ma-paralyze ka. Pag sinasabi, my dear, laziness, tamad ka, my dear, gusto nitong mga tao na to ma-burnout ka. No, yung ma-burnout ka, yung para bang, syempre ang gagawin mo, ay tamad ako, ay hindi ako tamad. Kaya ang gagawin mo ngayon, magpapasikat ka, tatumbling ka, i-split ka. Tapos, eventually mabe-burnout ka. So, pag na-burnout ka, wala na. Wala na talaga. So, be careful ka, my dear, sa mga nare-receive mo na message sa araw na ito. Once again, this is June 1, 2026. Be careful ka, my dear, sa mga nare-receive mo na mga messages from
people around you. We have your energy of the hammock. Ay, gusto ko to. Yung duyan, okay, is more on guilt, surrender, under the race, reception, guilt-free pose, and appreciation. 'Di ba? Tingnan mo siya, oh. 'Di ba? Nagre-rest lang siya, my dear. Relax, kalma. 'Di ba? Kung ano yung napapansin sa'yo ng ibang tao, problema nila yun. Hindi mo problema yun. No? Just relax. Ayan. Huminga ka. Enjoy. 'Di ba? Oh. Normally, yung mga nakikita kong ganito, yung mga cowboy, 'di ba? Yung pag inantok, magtatali ng duyan sa puno, 'di ba? Yung parang ganun, walang arte sa katawan, walang mga chemical na mga kung ano-ano. Eh, gusto kong magpahinga, gusto kong matulog, magtatali ako ng Okay, so nag-overheat yung phone ko, my dear. So I will be doing a edit, okay? Edit ng video. So nasa na ba ako doon? Yun nga, 'di ba? Nagsabit siya ng duyan doon sa puno, 'di ba? And nagre-relax lang siya, okay? So maybe my dear, this is the time then to take a time out sa mundo, no? Yung mga standard na ginagawa ng mga tao na nagpapa-pressure sa bawat isa, no? So maybe this is the time to take a time out, break time, or if you have a time, punta ka sa nature, 'di ba? Para makahinga ka lang, para makaalis ka lang dun sa pressure na ibinabato sa ng mundo. Okay? Para mas ma-appreciate mo, my dear, yung uniqueness ng bawat isa sa atin na 'di ba makapag-isip-isip ka na wala naman talagang mali sa nasa mata ng mga nakatingin sa ang mali, 'di ba? Okay, my dear. Meron tayong energy ng Eight of Swords. Maybe you're surrounded with idiot. Okay? Maybe you're surrounded with idiot. Okay, let me see. What is going on? Nag-overheat yung phone ko. Nalulungkot ako kasi, 'di ba? Overheat siya. The Five of Pentacles, my dear. Hindi to maganda. Maybe you're spending too much. Sabi ko nga wala namang masama, my dear, na wala namang masama na alagaan mo yung sarili mo. Walang masama. The only thing is kung nabubutas yung bulsa mo. Five of Pentacles. Okay? Clarify ko, Clarify ko na rin kaagad yan. Okay? Paki-clarify po ang Five of Pentacles. Paki-clarify. And guilty ako dito, my dear. Bago ako makapag-advise sa inyo, napagdaanan ko lahat to. Kaya very honest ako sa inyo. Like, I'm so honest with you na hindi ako perfect, napagdaanan ko to. Umabot nga, my dear, na nag-undergo ako ng knife, nagparitoke ako, my dear, ng isang part ng mukha ko para lang ma-impress itong mga tao na ito. Para lang, alam mo yung masabi na, I'm belong. Pero napapansin ko, my dear, habang tumatanda ako, maski ano naman ipabago ko sa sarili ko eh. Meron at meron pa rin sila mapapansin. Pabago ko yung ganito, paglagay ko ng ganyan, ng ganon. Eventually, meron na naman sila mapapansin na, ano yung babaguhin ko ng babaguhin. Wala nang katapusan na pagbabago. So, gagastos lang ako ng pera, hindi pa ako masaya. 'Di ba? So, bago ako makapag-advise sa inyo, my dear, napagdaanan ko talaga yan. Kaya kung nakikita ninyo ako, my dear, na parang wala lang sa daan, naka-t-shirt lang ng kulay puti, naka-tsinelas lang, naka-shirt lang, is because napagod na rin ako mag-people pleasing. Napagod na ako na i-please ng i-please yung mga tao na para bang, ay, ganyan siya, 'di ba? Ano yan? Bakit ganyan lang ang suot, 'di ba? Wala kayong pakialam. Wala kayong pakialam. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, napagod na kasi ako, my dear. Mas maganda na lang mag-focus ka na lang doon sa mga importanteng mga bagay. Ang lalim nitong reading na to, ha. Let me see, my dear. We have here the energy of the Four of Wands. Okay. Gusto mo maging stable? Pag-isipan mo na mabuti, my dear, kung saan mo dinadala yung pera mo. Kasi sinasabi dito, my dear, na may chance naman na maging stable talaga
ang buhay mo at maging maganda, my dear, sa energy ng Four of Wands. Very opposite tong dalawang card na to, my dear. This is energy ng kahirapan, ito energy ng kasaganahan. So very opposite siya, my dear. And kung i-connect natin dito, my dear, baka hindi ka nagiging aware, no? Baka hindi ka nagiging aware, my dear, na meron ka mga pinagkakagastusan lately na dapat hindi mo naman talaga pinagkakagastusan. Or baka ginagastos mo or ginagawa mo lang yung bagay na yan because gusto mong makuha yung approval ng ibang tao. No, hindi mo kailangan ng approval nila. Hindi mo kinakailangan gumawa ng isang bagay, my dear, na hindi nanggagaling sa puso mo. We have here the energy of the Ten of Wands. Di ba ang bigat? Yung problema mo na personal, yung araw-araw na nangyayari sa yung pambayad mo ng ilaw, pambayad mo ng tubig, yung nangyayari sa gobyerno, ah, yung samot-saring problema, yung problema sa relationship, problema sa family, samot-saring idadagdag mo pa to. 'Di ba? Kailangan mo magbawas ng once, my dear. Kailangan mong ibaba lahat to. Hindi naman ibaba lahat to, magbaba or magbawas ka, my dear. And sinasabi dito, my dear, na ang kinakailangan mong ibaba is yung paghawak mo, my dear, sa mga nakikita sa iyo ng tao na gusto nilang baguhin. No? Kasi kung talagang mahal ka nila, tatanggapin ka nila kung sino ka at kung ano ka. Hindi ka na nila babaguhin pa ng babaguhin nang dahil hindi lang pumapasok sa panlasa nila yung ano, 'di ba? Kung gusto nilang adobo, maghanap sila ng adobo. Kung ayaw nila ng kare-kare, maghanap sila ng ibang putahe. Hindi yung parang paparemedyohan nila, kare-kare ka, gusto nila maging adobo ka. 'Di ba? Ang hirap. Ang hirap nun. Ang original na pagkakagawa sa iyo, kare-kare. Tapos, gagawin nila, gusto nila, gawin kang adobo. We have here the energy of the tower. Okay? Kinakailangan mong i-analyze lahat to. Kaya siguro pinapayuhan ka, my dear, na mag-relax muna, like go out with the nature, connect with the nature, para ma-realize mo, my dear, kung ano yung mga bagay na pinapasok mo sa buhay mo, ano yung mga bagay na in-entertain mo. Kasi, karamihan ng nagpapabigat sa atin, my dear, sa pang-araw-araw is hindi naman talaga part ng buhay natin o hindi naman talaga part ng personality natin bilang isang tao. Okay? So, meron ka ditong energy ng tower. It's more on parang analyzing kung ano yung mga bagay na kinakailangan na talagang, 'di ba? Or kailangan mo i-reboot yung sarili mo, 'di ba? Kailangan mo i-reboot yung sarili mo, parang cellphone. Kailangan mo siyang i-reboot, 'di ba? Kailangan mo i-reboot and then para mag-refresh, 'di ba? Mag-refresh yung cellphone, no, parang ganon. Okay, let me see, my dear. We have here the energy of the Page of Wands. Okay. Pwede ka pa mag-start. Okay, pero pag nag-start ka, my dear, ng panibagong buhay, this is a good day. June 1, unang araw ng buwan. June 1, very very nice, katatapos lang ng ating blue moon, okay? So, very very nice, okay? Ang blue moon is more on revelation ng mga blockages, okay? So, baka na-late lang ako, dapat May 31 dapat ako, itong reading na to, pero baka na-late lang ng konti, di ba? Um, pero sinasabi dito, my dear, na this is a good day para mag-restart. Hindi mag-restart na parang lumipat ng bahay or ano, it's more on the inner. It's sa inner mo, my dear. This is more on analyzing if yung mga ginagawa mo ba lately is ginagawa mo ba yan dahil gusto mo or ginagawa mo yan dahil nape-pressure ka sa mundo, nape-pressure ka sa ginagawa ng mga tao sa paligid mo, no? Especially kung may kinalaman sa sarili mo, sa beauty, sa katawan, sa personality mo, no? So, tingnan natin, my dear. Paki-clarify yung ating page. Page of Wands, Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Let me see what is going on. Page of Wands. Okay, ano to? We have here the energy of the star. Okay. This is energy ng hope. May binabalance dito, my dear. Lumalabas si star sa akin, lagi meron siyang binabalance na dalawang card. And so far, ang pinakauna mong card is yung Pentacles. So, this is a combination of 3 of Pentacles at saka ng 4 of Pentacles. Okay? So, be careful ka sa mga tao na nakakasalamuha mo.
be careful ka sa surroundings mo, my dear. That is the energy of the Three of Pentacles. Although wala ditong Three of Pentacles, pero dahil sa energy ng sun card, ng star, nasagap ko, my dear, yung energy ng Three of Pentacles and the 3 at saka 4, okay? Saan nang galing yun? Marami nagtatanong sa akin, saan nang galing yung 3 at saka 4? Meron siyang magkaibang card dito, my dear. This is 3 na card, okay? And this is the 4 na card. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pang 8 yung nasa gitna. Ikaw yung nasa gitna kasi, my dear. So, ano yung binabalance mo? So, normally, pag lumalabas yung star, hinahanap ko yung pinakaunang-unang-unang-unang card. Which is, ang pinakaunang-unang card is yung Pentacles, no? So, ano yung Three of Pentacles at saka kung ano yung Four of Pentacles, okay? So, yun yung ibabalance mo dito, my dear. Yung Three of Pentacles is energy of collaboration. Yung Four of Pentacles is possible na mga unhealthy habit. Okay, yun. Yung kinakailangan mong i-balance sa sa oras na ito, my dear, and possible na tanggalin mo, okay? They need to go. They need to go, bye-bye na, okay? So, ang haba ng reading natin, pasensya na po. Kailangan ko talagang i-reading to talaga ng ganito, no? Pasensya na po sa mga nagrereklamo na mahaba yung reading. Pasensya na po talaga. Wala po talaga akong ibang way para paiksiin ito, my dear. Kasi this is a divine guidance. So, hindi pwede, my dear, na paiksiin ang divine guidance. Okay? So, my dear, fire sign, ito ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito. June 1, 2026. Kagaya po ng sinabi ko dun sa bandang unahan, doon pa sa bandang unahan, sa unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating Bumay Kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Fire Sign. Take care of yourself. Bye-bye.